determine the first one, the moment of force F about C, and the perpendicular distance between C and the line of action F. Madali sana to kung makukuha nyo agad yung perpendicular distance na to. Para masolve agad yung moment at C, that is simply the force multiplied by the distance D. Kaso, hindi natin alam yung distance D. So, ang gagawin natin ay pwede natin kunin yung moment dito sa C. Diba ito, meron tayo dito, gawa tayo ng axis. This is the x-axis, y-axis, and z-axis. Ngayon, yung force F, meron niyang components, no? Tapos ayan. So, ito yung force along X, Fz, and Fx. Okay? Ngayon, may y ba? Y pala. Fy. Okay, ngayon, si Fx ay si moment sa X, di ba? Magkakaroon tayo dyan ng moment sa X. Mapapaikot ba natin yung X-axis gamit yung mga force na yan? So, paano ba umiikot yung axis? For example, ito yung axis natin. Ito si X-axis. Yung pag-ikot niya ay pag ganito. Kanya, nag-apply ako ng force dito. Iikot siya, yung axis umiikot na ganyan. Ngayon, kapag tinignan mo yung X-axis, may makakapagpaikot ba sa axis na yan? Anong force kaya yung magpapaikot sa X-axis? Yung Fx ba, yung Fy ba, or yung Fz? Wala. No? Walang makakapagpaikot dyan. No? Imagine niyo naka-box yan, no? May box. Tapos ito yung side ng box natin. Ano ba? Medyo box yung tignan. Ito yung X-axis. Kapag ito yung dulo, no? Imagine niyo nasa, think sa right side view. Ito yung axis. Ito yung force, di ba? Nandito. Kapantay niya yan, yung force, yung axis. Kapag nag-apply yung force ba na yan, iikot tong axis ng ganitong rotation? Hindi. No? Hindi. Yung force mo nakaganyan, hindi rin, di ba? Paano lang iikot si x-axis? Kapag yung force niya is, pag tinignan mo dito, may upward force ka dyan, tapos may moment arm siya, di ba? So, iikot yung axis mo pa ganon. So, ibig sabihin, yung moment sa x mo ay 0. Next. Yung moment sa y. No? Asan yung moment sa y-axis? Titignan nyo yung y-axis. Ito yung y-axis natin, di ba yan? Yung force Fx, kung titignan mo, ito yung axis mo sa y, nakaganyan. Tumatama siya dun sa axis of rotation natin. Ibig sabihin, hindi siya magpo-produce ng moment. Eh, yung force mo nakaparallel, nyari ito yung y-axis, tapos nandito. Tignan nyo dito sa my right side view. Yung parang nagdo-drawing tayo. So, ayan yung force mo, pag ganon. Iikot kaya siya ng pag ganito, na rotation? Hindi din, no? Ngayon, tingnan mo siya sa right side view. Ito yung y-axis mo, tapos may force ka dito. Ayan na siya. Iikot siya, no? Tama? So, ibig sabihin, yung moment niya, ito yung positive y-axis mo, pag ganun yung rotation niya. So, ano yung magiging moment sa y? That is Fz. And then, ano yung moment arm niya? Hindi, ito yun, di ba? 2. Kasi, puro 2 naman yan, di ba? Okay, so that is 2. Ay, sorry. Okay, wala na, no? Yung MZ, check mo naman yung z-axis natin. Ito yung z-axis natin, no? Tapos ito, kunyari, ito yung z-axis, ito yung force Fz. Iikot ba tong axis na to? Hindi. Yung force mo nakapaganyan, ito yun, yung Fy. Iikot, no? So, turo mo yung z-axis, tapos pag ganun yung force, positive rotation. So, that is Fy. Ano yung moment arm niya? Hindi. Tingnan nyo sa front view. Sa top view na lang, sa top view. So, ito yung force. Ano yung moment arm niya? 2 din, no? Ngayon, paano natin masasolve si Fy and Fz and Fx? Di ba ang formula natin ng Fx is equal to F times x over d. No? And then ang Fy, parang mainit. Y over d. And then Fz
That is F Z over D. Ngayon, paano natin masasolve si D? Ay, yung D na to, yung space diagonal, ha? Hindi itong D na yan. Napalitan ko na lang to. Ay, Barbie. Nabura. Ayan. Hindi itong distance, no? Z na lang. X. So, mamaya na natin lagyan notation yan. Okay. So, ngayon, how to solve for D? Yung space diagonal, that is the square root of x squared plus y squared plus z squared. So, yung D is square root of 2 squared plus 3 squared plus 4 squared. So, D is equal to 4 plus 16, 20 plus 9, 29. Square root of 29. Oh, pwede na yung square root of 29. So, ngayon, ano yung fx natin? That is equal to 500. Ano yung x distance? Ito, tama? That is 2 over square root of 29. And then fy, 500. Ano yung y? Ito, parallel sa y-axis. That is 4 over square root of 29. And then z, 500. 3 over square root of 29. Okay na yan. O ngayon, how to solve for mx? That is 0. My, fz. Substitute mo lang si fz. Ito yung value ng fz natin. Saan natin i-multiply ito? Sa moment arm na 2. And then mz is equal to fy. Copy mo lang yung fy. Multiplied by moment arm na 2. Magkano si mx? That is 0. My, pakikalkyo na lang. Teka lang. Magkano pa? 500? Point Newton meter. Then for mz, 40 point. Okay. Ngayon, yan ay component lang ng moment sa C. Diba? Yan yung mcx. Lagyan mo mcx, mcy, mcz. Ngayon, para masolve mo yung moment sa C, that is equal to the resultant ng moment. Mcx squared plus mcy squared plus mzcz squared. So, mc is equal to substitute nyo lang to. Magkano po? 900. Then, di ba nga ang sabi natin, kung natin perpendicular distance niya, so that is equal to MC equals to force times the perpendicular distance. So, 928.48 is equal to the force, which is 500 times D. Ang perpendicular distance niya ay 1 point. Magkano pa? Meters. Ayan, ganun lang siya. So, kailangan nyo lang kunin yung bawat components niya, no? By the way, sino yung mga nanood dito ng Mosaic? Ay, mga nanood na dito. Sabi nyo yung ano nyo. Nanood ka? Ano nangyari? Sino pumatay kay Frida? Sino pumatay kay Frida? Si Pablo. Si Pablo yung nakapatay. Hindi nyo tinapos, no? Wala ditong sumali sa ano kayo? Ano ginawa niyo? Practice. Diba? Na-spoil ako dun eh. Patay na natin yan.